Hello mga kaibigan, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bobby, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at nakakatuwa naman na makita na sa inyong mga komento na nakatulong ang mga maikling at simpleng pagninilay na ito sa inyo. Alam ko, marami sa inyo ang maraming ginagawa, maraming pinagkakaabalahan, ngunit ako na may natutuwa na malaman na ilan sa inyo habang may mga ginagawa ay nakikinig at nakatulong ang mga pagninilay na ito, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na malayo sa pamilya, kayong mga OFW, kayong mga tagasunod sa mga pagninilay na ito saan man kayo. Ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan lang at pagpalain ng Panginoon ang inyong mga ginagawa. Sa araw na ito, gaya ng sinabi ko, nasa ika-13 araw na tayo sa buwan ng Enero. Napakabilis ng ating panahon at nakakatuwa na araw-araw masusubaybayan natin ang mga pagbasa at ang magandang mga punto ng pagninilay na pinapaabot sa atin ng ating simbahan. Kinikilala ko ang inyong pagkikiisa at pagsunod sa paglalakbay na ito sa mga pagninilay. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 17. Dito isinalaysay ni San Marcos yung mga karanasan ni Jesus na kung saan ay marami siyang pinataba ang puso, marami siyang binigyan ng pag-asa, marami siyang pinagaling, marami siyang binigyan ng lakas at inspirasyon. At siyempre marami rin yung mga nagtatanong sa kanilang sarili kung sino ito at nakakabangha ang kanyang kaalaman. At nang malaman nila na si Jesus ay talagang masigasig sa kanyang gawain, talagang binigyan din sila ni Jesus ng pagpapahalaga. Kaya isa sa mga nangyari dito sa ating ebanghelyo na nang dumaan si Jesus, nakita niya si Levi na anak ni Alphaeus at sinabihan ni Jesus, sabi niya, sumunod ka sa akin. At tumayo siya at sinunod si Jesus. Para sa akin, ito yung pinaka punto ng pagninilay natin sa ebanghelyong ito. Yung paanyaya ni Jesus na sinabi, sumunod ka sa akin. At walang alinlangan, tumayo naman si Levi, at sumunod kay Jesus. Alam nyo, ang pagsunod sa mga yapak ni Jesus ay napakahirap. Mahirap na magkaroon ng solidong panindigan, lalong-lalo na sa katotohanan na ipinapahayag ni Jesus. Mahirap na maging saksi ng pagpapahayag ng mabuting balita. Bato-bato sa langit sa ating mga karanasan ngayon, minsan yung mga halos lahat ng mga hindi totoo ay naging totoo na lang dahil parang nakagisnan na mga gawain. At maraming mga totoo na naging hindi totoo dahil posible hindi ito ang pasya ng nakakarami. Dahil doon, maraming kalaban ang uusig sa iyo pag magkaroon ka ng panindigan. Sa panahon ngayon, minsan parang mahirap magsabi ng totoo dahil pag magsalita ka,
kakalabanin ka. Pero kung ikaw, tayo ay totoong alagad ni Jesus, para sa akin wala naman tayong kakatakutan sa katotohanan. Basta panindigan lang natin. Ang pagsunod kay Jesus, madaling sabihin, ngunit ang pagsasabuhay sa pagsunod ay napakabigat ang tungkulin. Kaya siguro mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Na kahit sa ating simpleng pamamaraan lang, sa ating kilos, sa ating salita, maging tunay na saksi tayo. Gaya ng paanyaya ni Jesus kay Levi, sumunod ka sa akin. Tayo lahat ay pinaanyayahanan din na sumunod sa Kanya. Maging saksi ng Kanyang kalooban, ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang awa, ng Kanyang pagiging mapagmahal at ang kailangan ay yung patuloy na pagsisikap na mapanindigan ito. Ano man ang mangyari, hindi tayo pabayaan ni Jesus. Ano man nangyari, kailangang panindigan natin ang buong katapatan ang ating pagiging anak at pagiging alagad ni Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Jesus, turuan mo kaming sumunod sa iyo ng buong katapatan, na magkaroon kami ng panindigan, na maipahayag ang iyong kagandahang loob, hindi lang sa salita, kundi sa gawa na maging tunay na saksi mo. Amen.